Sa ibang balita naman, lusot na sa committee level sa Senado ang supplemental budget para sa mga naapektuhan ng bagyong Yolanda. Ang 14.6 billion pesos na pondo ay gagamitin sa rehabilitasyon ng mga nasira ng bagyo. Si Bianca Piedad sa detalye. Aprobado na sa committee level ang 14.6 billion pesos supplemental budget para sa 2013 na gagamitin bilang calamity fund sa mga naapektuhan na nagdaang mga kalamidad at trahedya sa 8 rehiyon ng bansa. Ayon kay Senate President Franklin Drilon, malaki ang maitutulong na nasabing pondo panusto sa rehabilitasyon ng mga nasira ng bagyo, lindol at sagupaan sa katimugan ng bansa. In-approve na natin ng 40 billion sa Finance Committee. Sisikapin namin tapusin sa Senado ng Martes, December 3, kasama na yung joint resolution kung matatapos sa House. Dagdag ni Drilon, hindi pa nila maaaring talakayin agad ito sa plenaryo kung hindi pa tapos basahin sa Kamara. Magkakaroon aniya ng informal meeting sina Senate Finance Committee Chair Francis Escudero at House Committee on Finance Chair Isidro Ungab upang pagtugmain na ang ipapasa ng magkabilang kapulungan at hindi na mga ilangan ng bicameral conference. Sinang-ayunan naman ni Drilon at Escudero na malaya na mula sa restriksyon ng Korte Suprema ang 14.6 billion peso pork barrel allocation ng mga mambabatas at maaari nang gamitin sa ibang layunin maliban sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Kasabay ng pagpasa ng 14.6 billion Calamity Fund, pinahintulutan na din ang mungkahi na gamitin ito hanggang December 31 ng susunod na taon. If you look at the experience of Aceh, Haiti, Japan, this whole process of rehabilitation and reconstruction will take years to undertake. So therefore, I think by the time that we are able to consume all that money, we would be moving to another operation. Samantala, itinakda din ng mga probisyon para sa transparency ng paggamit ng supplementary budget at tiyakin na magagamit ito sa tamang pinaglaanan. Number 1, reportorial requirements sa parte ng DBM, ng agency na mag-i-implement ng pondo, sa pamamagitan ng pag-post sa website nila. Number 2, report sa Kongreso at sa COA. Number 3, provision na isa sa ilalim yan sa Section 35 ng Revised Administrative Code kung saan kailangan ibigay nila yung specific utilization at programs ng item. Inihayag naman ni Presidential Communications Operations Office Secretary Erminio Coloma Jr. na handa ang Pangulo na sertipikahan bilang urgent ang panukalang supplementary budget ng lehislatura. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.